Quezon City, ang pinakamalaking syudad sa Metro Manila na meron ding pinakamadaming residente with almost 3 million in population. Nakita natin over the years ang improvement ng QC in terms of its bike infrastructure. In this episode, let's talk about cycling in this area. We'll be joined by bike commuters and let's answer the questions, kamusta ang cycling experience dito? At bikeable ba ang syudad? This is Lester Babiera and you're listening to Tambike Session, an Anima podcast. Kasama ko ngayon ang tatlong siklista at residente sa Quezon City. Hi Nemo, Justin, and Eugene. Welcome to Tambike Session. Hello, Lester. Hello, Lester. Una kong tanong, saan ba kayo nakatira sa Quezon City? Go. Nemo, ikaw. Ako sa Balintawak. So, District 1. District 1. So, mga bandang malapit sa Caloocan, Valenzuela. Yun yung area mo. Ikaw, Eugene. Sa Tandang Sora ako. Hindi mo alam ko ng district ako eh. Ano ba? 6 pala yun. District 6. District 6. Ito yung malapit sa parang Mindanao Avenue. Yeah, oo. Yung Malapit ka sa NLEX. Oo, yun mismo. Kaya madaling mag-north mula sa amin. Kasi medyo malayo na talaga from everywhere else. Justin, ikaw naman? Ako sa District 4, sa may Morato malapit. So, yun. Sa one of the business districts ng Quezon City. Ako naman, nakatira ako sa Manila, pero sa border ng Quezon City near La Loma. So, malapit ako sa District 1 at lagi akong nasa Quezon City dahil sa work at mas madaling i-meet yung mga tao since there are many nice spots na pagpipilian at magkakalapit lang sila. At ang topic nga natin ngayon ay tungkol sa biking around Quezon City. We would like to know about your cycling experience sa Quezon City. Lalo na kayo, residente kayo, taxpayers kayo ng syudad. And syempre dapat pinoprotektahan yung mga siklistang kagaya ninyo, di ba? How's your experience biking around Quezon City? Nimo, ikaw na ulit ang magsimula. Ano kasi, yung area ko kasi, border na siya. So parang, ever since na nag-start ako mag-bike, parang siya na talaga yung nakalimutan na side ng QC. Feeling mo, nakalimutan na kayo. Kasi industrialized area na siya eh. Parang industrial area. So ang priority nila is roads for trucks. Basically. So madaming trucks nga sa area ninyo. At nakakatakot talaga mag-bike dyan. Oo. So, talaga nag-full-time cycling lang talaga. I mean, pandemic cyclist ako eh. So, nung nag-start ako mag-bike going to work, doon ko na-realize na, madali lang pala if walang kotse. Kasi yung nagpapa-hostile sa area were mostly trucks, motor, and actually, walang lanes at all. Walang protected lanes at all sa area ko. Talaga. So, nagsimula ka na practically walang sasakyan and now that it's coming back, you saw that it's quite harder. Hostile. Balintawak. Naalala ko kapag nagbabike ako papunta sa Caloocan, iikot ako ng EDSA, dumadaan ako dyan sa Balintawak and masasabi ko na sobrang lubak at sobrang daming truck talaga sa area. Yes. Tapos, inabutan ako ng dilim one time at madilim talaga siya. Very intimidating yung area na yan sa Quezon City. Yes. Ikaw naman, Eugene. Sa side namin ng QC, dati hindi siya ganun ka-congested. Especially nung hindi pa tapos yung Tagos papuntang NLEX, right? Kasi nung dati, hindi pa abot yung dulo ng NLEX sa dulo ng Mindanao Avenue. So back then, medyo intense na yung traffic situation along sa area namin na Tandang Sora. Mas lalo pa siyang lumala ngayon dahil nga meron ng NLEX. So most ng mga side roads sa Tandang Sora, if you've been here, kung nakadaan na kayong Tandang Sora before, sobrang liit kasi nung mga quotation marks main road nila ng Tandang Sora. Alam mo yung Tandang Sora from Visayas Ave papunta Mindanao? Ang liit na 2-lane lang na kalsada. Tapos mga dumadaan, mga truck and shit, mga ganun. Lalo pa siyang lumala nung nagka-NLEX na. Nung start ng pandemic, nung medyo may mga lockdowns pa, medyo hindi siya ganun ka-sketch and medyo fun siya mag-ride kasi di ba konti lang yung tao sa labas.
Tapos ang luwag ng kalsada. Pero di ko lang alam kung, piling ko napansin niyo rin, lately na lahat ng, kahit mag-side roads ka na pag nagko-commute ka or umikot ka around the city or bike, medyo intense talaga. Masyadong agresibo yung mga ibang driver. Hindi ko alam kung dahil ba general traffic situation lang ba or yun. Yung sa Tandang Sora area, madami namang ang fun kasi dito, sobrang daming mga side roads na pwede mong gawan ng shortcut kung pupunta ka sa isang lugar. Yun nga lang, parang i-risk mo yung ah, baka maligaw ka o worse, baka ma-hold up ka kung gabi na. Yun yung Nakakatakot naman yung i-risk. hold up na yan. Yung daily commute ko kasi from here, so unless hindi nyo pa alam, nag-work ako sa isang bike shop sa At Pasig. Tambay Cycling Hub sa Pasig Tambay City. Cycling Hub. Nung pagpupunta akong Pasig from QC, yung daan ko usually, dadaan akong circle intense ka. Pero hindi ako papasok sa circle mismo. Pupunta ako dun sa, I think one of the better places to bike in sa QC, yung bike lane sa may Agham Road. Na Oh, puntahan yeah. nyo na ba yun? Yung bike lane na nasa gitna ng Hmm. road. Parang napakalaking tulong siya as a daily commuter. Well, it can be improved pa, pero malaking tulong siya. Tapos, yun, dadaan ako doon, side roads. Tapos, I will make my way towards White Plains. Tapos, hanggang doon lang naman QC, di ba? Hanggang Corinthians lang. Oo, tapos ano ka na, Pasig City ka na. Pasig City na. Ang siguro for that entire 1 hour bike commute papuntang work, ang nagagamit kong bike lane is, parang most naman may mga bike lane unless kung mag-side roads ka. So, I guess, okay naman. Pero stressful pa din kasi yung mga yung other road makasabay mo sa kalsada, is hindi nagpapastressful. Kasi nga, kahit dun sa Agham Road, may mga every time May mga dumadaan ako pumapasok. lagi may nahuhuli dun. Pag morning may nakatambay na parang TPMO dun. Tapos lagi may isang kotseng hinuhuli pag dumadaan ako. How about you, Justin? Kamusta ang iyong experience cycling around Quezon City? Well, yung area ko kasi, ito yung hindi naman supposedly parang forgotten portion ng QC kasi parang karamihan ng resources ng QC, ang binibida nila na area usually is yung District 4 up to yung area ng City Hall. So, even before the pandemic, siguro around as early as 2016, sa area na to, meron ng bike lanes. Well, supposedly, quote-unquote, bike lanes. Wow, okay. Meron ng painted na bike lane sa Markings. Morato and mga lane markings for bike sa Morato. Yeah, tapos sa may Tapos, sidewalk, 'di ba? Sa Morato, alam ko, parang kinumbine nila, 'di ba? Even tinry nila before. i-combine. Yes, before. Na naging parking na ng motor eventually. Pero I think generally yung experience dito sa area ko, since everything's within siguro 5-minute na bike ride, everything you'd need to live at least. So may mga supermarket, restaurant, hospital, lahat maaabot mo within 5-minute na bike ride. I feel like super convenient for an area like mine to be bike commuting rather than drive a car. Kasi pag nag-drive ka dito ng kotse, pinakamalaking problema, di ba, pag nasa area ka ng Morato o Timog, is usually yung parking. Yeah, Even though oo. madami, tsambahan pa rin. Kasi parang madami pa ding nagkokotse. Sobrang daming dito yung gagawin nila, business nila and all. So, talagang, ang problem naman sa area ko talaga is sobrang daming kotse as compared to other areas ng QC. I feel like ganun. Oo. Pero generally, feel ko naman, sa dami ng mga side roads dito sa Scout area, you will eventually find a way to get away from yung mga super congested sections. Like, kunyari, sa may Erod, merong intersection doon, Tomas Morato, Erod. Sobrang gulo doon every time ka madadaan. Pero, after parang a few years of biking around, mahanap mo, or actually just a few months makahanap ka ng mga route na through New Manila na makakalusot ka talaga to the point na talagang walang dumadaan na kotse dun sa area na yun. Sa mga 11th Street, ayan, sinabi ko na yung secret ko. 11th Street, 11th Street. 12th Street, yan, mga walang dumadaang sasakyan dyan. Maraming mini humps,
pero okay lang. Daming mini humps. But it's okay. It's Oo. safe and hindi siya busy. Mm-mm. Ako naman, bilang isang batang Sampaloc, whenever I go out of my area, laging Quezon City yung dinadaanan ko. Ang unang-una kong dinadaanan ay yung likod ng Santo Domingo Church. Yung area na yon. La Loma, Banawe, which is nice and pleasing. Kasi kahit walang bike infrastructure, malugi yung kalsada, konti lang yung sasakyan, may konting puno, pero pagdating ko ng Araneta Avenue, ayan na yung medyo Wild challenging. West. Lubak, madaming truck. Ayan yung problema. Minsan baha. As in yun yung laging may bahang area dun sa Araneta Avenue before Quezon Ave. Tapos, then I go to Quezon Avenue rin madalas, which is surprisingly fine for me. Gusto ko siya, pero I prefer going sa inner roads, dun sa Scout area. Kasi mas maganda yung experience doon. And then going home, favorite ko yung E-Road kasi hindi ko kailangan umahon, palusong na siya from Cubao area going to Manila. So, downhill na most of the road. It's quite kind of protected. May mga orange barriers na warak-warak na ngayon, but still, andun pa din naman sila. Yun nga lang, may mga areas talaga ng Quezon City na medyo challenging pa din na dinadaanan ko. Like Aurora Boulevard, and sobrang lala talaga yan sa area. But we'll talk more about Aurora Boulevard and other areas of Quezon City later. I have to admit, among the many cities of Metro Manila, I think isa sa mga active na i-improve yung kanilang cycling infrastructure ay Quezon City. And I think the mayor, si Mayor Joy Belmonte, has promised to allocate more funds to improve yung pagiging connected ng bike lanes. Kayo, as residents and as bike commuters or bikers around the city, what do you think is the best part of Quezon City? Maraming ways to get from point A to point B. Yung mga kanto, yung mga lusutan. So, eventually, pag nasanay ka talagang magbike, malalaman mo talaga kung saan yung mga ideal locations just to get, for example, to San Juan. Ang daming ways just to get, not just using the highways and yung mga malalapad na streets. Yung isa area ko kasi, yung sa Araneta side, kahit na-isolate siya ng malalapad na yung Araneta, Balintawak, A. Bonifacio, yung mga pockets ng communities doon, okay pa rin kasi you get to buy your essentials. So, same rin ng case ng kay Justin na may mga hospitals nearby, ang madaling mapuntahan. Ang nakakatakot lang talaga is yung mga intersections, I guess. Yung mga areas where alam mo talagang daanan siya ng mga kotse, ng truck. Ganun. How about you, Eugene? Ano yung best part ng Quezon City? Yung ba? Wala kasi yung maisip na best part kasi nagbi-bleed lang lahat ng areas for me. Nagbi-blend together lang sila. Siguro, yung sa, meron kasi yung tinatagusan na side road na katabi ng Congressional Ave. Tapos yung labas niya katabi na ng Visayas Ave. Yun, shitty yung Visayas Ave pag rush hour. I know, sobrang lala doon. Yung bike lane sa Visayas Ave, pag lumalabas ako ng mga 9 a.m., may mga red boys naman doon na hinuhuli nila yung mga nasa bike lane. Ano yung red boys? Yung mga traffic officers na, officers na red boys pala tawag. Naka-red sila pero nag-iiba yung suit nila. Ewan ko, o baka di ko lang napat. Nag-change pa ng costume. Colorblind depende sa mood. Tawag doon, inuhuli nila, pero yung mga workaround na mga motor minsan, yung tawag doon, pag mayroon nakatambay, doon lang sila lumalabas. Pero yung best area siguro, yung sa yung mga small village shortcuts na ginagawa sa Congressional, tsaka sa yung pagpalabas ng Kalayaan, pagpapunta ng Aurora. Yun, medyo, kasi ang dami ding, basically yung mga parts, ang dami pa yung pwedeng daan ng side roads na hindi mo kailangan mag-main road. Kaya kung congested yung isa, lipat ka lang talaga sa kabila. Unless kung super duper
apocalypse level ng traffic. Tsaka siguro kasama na rin yung bike lane ng yung sa may Corinthian, sa sidewalk, yung papuntang Ortigas. Kasi pag late na ako, which is most of the time, sa tambay, ginagawa ko, doon ako, kina-counterflow ko na yung bike lane ng, kina-counterflow ko na yung bike lane ng EDSA. Pero doon na ako sa sidewalk sa loob. Yeah, kasi meron din bike lane ang EDSA side ng Quezon City. Tapos yun, for yung sa buong commute ko daily, every time nagko-commute ako to work, yun na yung pinaka-pleasurable na part ng ride. Kasi nagko-coast ka lang downhill siya, tapos wala masyadong tao. Kahit lumabas ka dun sa bike lane, papunta ng Ortigas, wala din masyadong dumadaan. So yun na yung pinaka-okay din. Tsaka totally protected talaga kasi merong harang talaga yan unless kung banggain ka ng truck or something. Eugene has mentioned about enforcement at masasabi ko na isa to sa mga strengths nila. Strengths na pwede pang ma-improve. Napansin ko na ang daming nahuhuli at nagbabantay sa mga motoristang pumapasok sa bike lanes. Effective din yung NCAP nila until nagreklamo yung mga drivers na nagpahinto nito. Ikaw, Justin? For me, sa QC, ang pinaka magandang part for it, about dun sa bicycle policies nila, yung consistency sa design. Kasi, kunyari, E-road pa lang, nung phase 1 ng bike lane infrastructure nila, yung design is to have yung parang moderately protected with yung plastic barrier. Tapos meron pa yung line na may Yung buffer. yung buffer zone. Yeah, oo, maganda yun. May buffer yung Kasi, bike lanes ng Quezon City. Compared to other cities na we won't name, yung Quezon City sobrang consistent kasi mula E-Road, Quezon Avenue, Visayas Ave, Mindanao Ave, Commonwealth, lahat sila fairly similar yung design. Ang nagdi-differ lang is yung bidirectional na setup ng mga bike lanes. Pero I feel like Quezon City is super serious about dun sa pag-implement nila and pag-design ng bike lanes. Kasi it doesn't feel half-assed compared to neighboring cities, especially yung ibang neighboring cities. Tsaka parang every time na pag inaayos nila yung kalsada, mga after just a few days, nilalagyan na ulit nila ng pintura yung bike lane at binabalik ulit nila Yes, yung markings correct. ng bike lane compared sa other places na wala, deadman na lang until may mag-call out sa kanila. Nung Lester, nung 2021, early 2021 na implement yung unang layout ng bike lane sa E-Road. Tapos nun may napansin ako, kasi nirepave na yung bandang St. Luke's. Tapos nun, in-expect ng lahat is never na babalik yung bike lane doon. Pero after repaving, within a week, bumalik. So parang around late 2021 yata yun. Nabalik nila. So I think maganda yung initiative nila to maintain it din. Baka underfunded lang yung kunyari some aspects of it. For example, yung maintenance ng barriers. Yeah, oo Pero yung nga. painting and markings, oo. Sobrang lala ng mga barriers. Ang pangit ng itsura na ngayon no? Sobrang At yung mga na, Agham, sira-sira na rin yung barriers dun. Yung Or- bato. Oo, yung concrete barriers. Oo. Parang parang marami nabubunggo dun. Well, of course, kung merong mga best practices or best things about biking, of course, there are still things that needs to be improved. And I'm sure marami yan sa Quezon City na na-experience ninyo na sana mag-improve, sana maging better. What are these things? meron sa circle kasi every morning pag rush hour, meron silang may mga traffic, yung people in red, yung mga traffic management people. Every exit ng circle, merong 3, 4 na tao na nakatambay dun sa tabi ng bike lane. Na pag may mga naiipong cyclist, syempre pag sa circle, di ba, pag dumiretso ka lang, pag lalabas ka ng bike lane, tatagos ka sa kabilang exit, alam mong hawiin yung buong lane nang hindi ka unless kung lumabas ka ng bike lane para makatawid ka ng mga exit sa circle. So ginawa nila, napansin ko lang to ng mga earlier this year yata or mid-year, na pag may naiipong pinapatigil nila lahat ng mga cyclist muna. Tapos pag significant na yung amount nila, talagang tinitigil nila yung traffic. Tapos pinapadaan nila yung mga tao. Tapos yun, for me, ako kasi parang
minsan kaya convenient siya for me din. Pero kahit hindi na for me minsan pa nagmamadali. Pero iniisip ko kasi paano yung mga ibang nagko-commute na hindi pa sanay sa mga pag-weave out of traffic. So, napakagandang initiative siya na nung minsan nga lang medyo hindi ganun ka-effective kasi pinipigil lang nga ng mga tao tapos yung mga kotse dumidiretso pa din. Parang ganun, iniiwasan lang nila yung mga traffic guy na humaharang. Siguro yung improvement lang siguro, tas yun din, yung mga traffic people na nandun, napansin ko, kasi one time pumasok ako ng late, most of the time, pumasok ako ng late, mga 12 na ako dumaan ng circle. Wala na yung mga wala na yung mga traffic guys doon. Parang may times lang yata May time naka-assign slot sila lang doon. sila. Baka kailangan naman nila mag-almusal. Kahit paghapon, kung pupunta ako doon, wala na sila. So morning lang sila nandun. So understandable naman na hour lang. Pero I mean, mas okay sana if meron pang additional coverage for that. Yung mga ganun. Tapos napansin ko din na yung mga repair stations, may mga nakaset up na repair stations everywhere nung earlier in the pandemic, right? Yung mga, Wala na akong nakikita ngayon. yun nga actually. Kasi yung may isa ako nakita na sign na lang yung naiwan kasi wala na yung mga tools. Wala na kung nanakaw, ganun. Well, hindi natin sigurado, di ba? Ayaw natin mag-assume. Ayaw natin mag-assume, pero it should be there, pero wala na. Tapos yung isang pump, kasi one time nag-flatan na ako, tapos nagpalit akong, wala akong dalang pump. Pumunta ako dun sa repair station, tapos yung ulo ng pump, wala na. So, okay, paano mag-inflate? Siguro parang yung, siguro as apart from mas malawak na sakop nung support services for cyclists, parang yung mga traffic people, siguro kung pwedeng ma-reignite yung mga repair stations, parang pwede silang ma-refresh pala na parang, kasi even if may mga bukas na bike shop, okay sana na kung meron mga foods na pwedeng nakakalat dun sa per station para at least pwede mong ayusin yung sarili mong bike. Maybe find a way para hindi masira or makuha, manakaw yung mga tools. Yung sa placement naman kasi ng mga stations, parang okay lang naman yata yung mga placement ng iba kasi either malapit sa MMDA na container or malapit sa madaming tao, nakita naman siya. Pero yun. Hindi lang talaga na-maintain. I see. Yes. Okay. How about you, Nemo? Meron kang things that needs to be improved, especially on your area na, alam mo yun, sabi mo nga, medyo nakalimutan or nakakaligtaan. Siguro since they're planning to expand the bike lane network, no? Parang sana there's this expectation na gagawin rin nila yung same consistent design dun sa area namin. As in yung Banawe area, Santa Mesa Heights. And then may mga areas dito na malalawak, sana gawin nilang protected. Kasi marami na talaga akong encounters na legit yung muntik na mamatay na encounters. So it takes a level of confidence and skill just to be able to bike from Balintawak to other parts of Manila. And maybe from us, going from somewhere going to your place or crossing going to Caloocan, going to Valenzuela, Malabon, di ba? Mm-hmm. And ang dami rin nasasayang na establishments kasi like for example, yung Banawe, napaka car-centric niya. So, if gagawin sana nilang extended pa yung network doon, syempre, I mean, if you build it, the people will come. Yes, Mas that is magiging true. accessible yung area. Another thing siguro in terms of infrastructure is yung mas intentional na placement ng bike parking. Coordination with like establishments to private-public yeah. conversations. Mm-hmm. To be able, para ma-encourage talaga yung active mobility sa areas. Lalo na siguro doon sa Tomas Morato area kung talagang pinopromote nila yun sa tourist destination from previous campaigns. Well, lastly siguro is marami madidilim na areas. So I guess yun talaga yung making it safer in general, having consistent lighting, better networks, and like yun lang, I guess for me, maging consistent yung implementation. Well, like what you've mentioned,
na very car-centric nga ang Quezon City, and then you have wider roads. I think dapat napansin ko din na hindi gaanong implemented ang speed limits. So, for example, especially at night, when you're cycling along Gilmore, along Broadway, grabe, sobrang bibilis ng mga sasakyan. Parang wala talaga silang wala silang pakialam. For me, sa Quezon City, feel ko yung network nila ngayon, bungi-bungi. Tapos very selective yung mga networks that they chose to have a kunyari, full length na bike, protected bike lane. For example, sa E-Road, hindi naman lahat ng tao nagko-cross lang from east to west. So let's say Manila to Cubao, 'di ba? Some people, for example, from East Avenue until Granada Street, walang bike lane doon, almost non-existent 'yun. So considering na walang on this side of Quezon City na walang path na going from north to south na very viable for someone who's not super experienced na cyclist or bike commuter, greatly madi-discourage yun. Kasi for example, yung daanan ni Eugene, meron din nun malaking gap na ang hirap tawirin eh. For example, dun sa Katipunan, kung tatawid ka dun sa yung intersection papuntang Marikina, Yeah. Aurora Boulevard yun, diba? Yes. Para tumawid dun from Ateneo side to papunta ng Blue Ridge, You kailangan have mo to na U-turn. tumbling. Oo. Oo. Well, if you're a car, kailangan mag-U-turn. Pero same with a bicycle, di ba? Or umakit ng tulay. So, ang daming mga compromises. I feel like if iron out lahat ng mga details for kung ano yung actually, it's been 2 years na since they've implemented this. I feel like they should have enough data na to identify saan yung mga areas na magandang i-extend yung protected bike infrastructure. Kasi if you'd want more people to take this seriously, I feel like dapat mas may assurance na hindi ka mamamatay kada araw na nagbibisikleta ka sa Quezon City. Yes, that's true. And we've noticed that in areas where there are protected bike lanes, more people are actually cycling. I feel like a big part din, magandang i-observe, is yung mga businesses who have embraced active transport as a viable means of taking customers in. Kasi in Quezon City, I feel like even yung area kasi sa Robinsons Magnolia, I feel like, for example, sa Robinsons Magnolia, I feel like they've embraced yung active transport enough to make it easy for people to go there by bike. Rather than, for example, a neighboring na mall sa Gateway, sobrang hirap magdala ng bike. Kailangan mo pa magbayad pa. Yeah, may payment, no? Mm-hmm. So hindi may induce yung demand for your customers. Parang bakit ko papahirapan pa yung customers kung yun yung dala nila? Why would I make it harder for them? Diba? So I feel like businesses would have big part in encouraging din this. Kasi it's really just more efficient to be biking to and from places. And yung turnover rate nun, if they're gonna try to study that, baka malaking chance makita nila mas mataas yung turnover rate ng mga customers over, kunyari, car users, diba? So ayun, I feel like businesses should be more involved. Okay, Justin, would you like to add something else pa? Okay, so given na in-explain ko yung part na bungi-bungi kasi yung network ng Quezon City, feel ko kasi may certain level of skill na you need to do vehicular cycling. Meaning, pag nag-vehicular cycling ka kasi, kailangan makisabay ka sa mga kotse to survive. Kasi not everyone has the skill to do that. Kasi for example, si Eugene, matagal nang nagbabike in and out of Metro Manila. So he's probably gained a lot of confidence to do vehicular cycling. Tapos parang you gain that through years of biking itself. Ang mahirap is to encourage yung mga newer cyclists. For example, people who, kids, women, everyone, lahat. Mahihirapan ma-break yung barrier to
bike commute or at least just to get around even within your barangay. Feel ko malaking mahirap yun yung vehicular cycling. So if kinonsider ng Quezon City na makonect yung network nila north to south, east to west, and even diagonally, it would probably encourage more people to bike. Jumping off dun sa sa point ni Justin na yun nga, yung mga cycling infrastructure ng QC, hindi siya connected completely. I-add ko lang din yung sana parang merong mga meron ding mga yung self-service repair station. Yung nga sabi ko kanina na yung nagka-initiative dati na magkaroon ng mga repair station every other na lugar. Parang everywhere merong mga nagpa-pop up na ganun. Pero sadly, it fell into disrepair tapos nawala na. Tapos, even if, sige, let's say na hindi naman lahat ng tao, lahat ng cyclist kaya mag-perform ng self-repair, sana naman lang merong mga available na mga items or available na tools na pwede nilang gawin just in case na talagang no choice. And sana parang yung ma-encourage ng city na siguro kahit small bike shops lang along na para maglagay sila ng incentives for bike shops to open near mga identified na mga cycling routes. Kung gagawa sila ng bike route highway, kasi para just in case na masiraan ka, tapos hindi mo naman gagawin mo, pupuntahan ka na shop. O kung just in case na sarado na, alanganing oras na, pwede ka mag-perform ng self-repair kung mayroong repair stations. So, kasi parang paano ka gaganahan mag-bike kung hindi mo alam na pag nasiraan na, anong gagawin ko? Parang ganun, di ba? Mag-book ka ng Grab or Lalamove. Grab, ganun, or Lalamove. Good luck. Mahal. Yeah. Yeah, good luck kung meron kang mabook, di ba, in the first place. Yung from bahay to Tambay, ang Grab ko na 4-seater, 950. Ilang kilometers yan? 18 lang yata. 18 ba? 19, ganun. Grabe, 450. Nalita ko sa may overhaul. Nagbuka akong Grab, 950. Oh, 950? I thought 450. Oh 950. no. Parang lugi Grabe. pa ako that day. Oh, okay. Grabe, 950. Papadyak mo lang siya for like an hour. Diba? Libre ka pa. We got popular cycling spots in QC. Yung Quezon City Circle where people learn how to ride the bike. It's an open space. May mga puno. Well, UP Diliman is also a popular place. Although, hindi pa din pwedeng mag-bike sa loob ng oval. Meron ding La Mesa Eco Park for those people who are into more adventurous trail riding. Tapos merong bike playground sa saan yun? Anong sa may east, sa likod ng Eastwood. Yeah, sa Circle Verde. Tapos supposedly, di ba, may velodrome din sa Amoranto Stadium. Tapos you got many coffee shops that are bike friendly and establishments too. But going there in Quezon City or going around is a different thing. Kahit sabihin mo na madaming cool bike spots in your city, going from that place with a bike is a different thing, di ba? For you to be able to encourage more people to bike, hindi lang dapat gumawa ka ng mga establishments or places na into cycling, but also make it accessible to them, just like what you were saying. And for you guys, do you think, is it accessible to go to these places? Okay, let's say La Mesa Eco Park. Ito, ilinawin ko din, yung sa La Mesa, mayroon dalawang La Mesa kasi. Yung La Mesa Eco Park, tsaka yung La Mesa Nature Reserve. Laging namimiss na napapagbaliktad yan kasi. Yung Eco Park, very nice picnic place siya na pwede ka mangisda, mag-archery, mag-bike ng konti. May clean trail doon, parang 3 to 4 kilometers. 3 lang yata. Tapos basta fun picnic family stuff yung nandun. Tapos may entrance yun na 50. Yung trail, yung La Mesa Nature Reserve, na yung trail na napuntahan na natin actually yata yun before, tagos ka pa ng Lagro, tapos dun yung entrance niya. For me, yung sila Nemo yata sa Commonwealth ba kayo dumaan nun nung last time? From there, pwede kang dumaan via Commonwealth. Pero ako kasi, dahil yung Tandang Sora area ko, merong tagos ako na lalabas ka ng Sauyo, Fairview, and beyond. Yun. Yung equally hassle lang naman. Kasi pag nasa Commonwealth ka, dadaan ka ng Litex, ng Batasan,
which is not very friendly for bike. Doon last time na dumaan ako doon. Kasi basically, nakipag-unahan ka sa mga kotse para tumawid. Tapos may bike lane nga, pero sobrang tagtag. Tapos nagkaagaw mo din yung mga pasahero na nagpapara ng mga bus along Commonwealth. Tapos by the time na paglampas mo ng rotonda sa may Pure Gold, magnanarrow yung road. Tapos yung may iwan na space for the bikes doon is yung almost bangketa na gitgitan talaga until umabot ka dun sa yung split papuntang SM Fairview. Parang yun. Yung either yun or kung galing kang Tandang Sora, magkasauyo ka na madaming climbs na makitid yung road na may kasabay kang drop. So, may hassle din parehas pero mas mabilis yung sa Uyo. Yun yung parang yun na yung parang border ng pabulakan na halos ng area na parang almost naging half-assed na yung mga effort nila mag-establish ng infrastructure, I think. Okay. So, kayo, Justin and Nemo, going to certain, popular cycling spots in Quezon City, what's your opinion on this? Like, na nagtatayo nga sila ng mga bike-friendly places, establishments, pero, yung network naman going there can be difficult. When I was thinking about routes going to UP, unang inisip ko from Balintawak was magtitimog ba ako or magkukiwa. Parang ang na-realize ko kung magsa-side streets pa ako, mas mapapalayo yung ikot ko just to get to UP. Yeah, you're going from Balintawak to UP. Oo. Parang loose situation siya kasi kung nag-kiwag ako, well, sobrang lawak. Tapos marami kang kasabay na kotse. Or kung nag-side streets naman ako, napapalayo lang ako kung saan-saan, kumbaga. It's not accessible at all. So parang there has to be a commitment to make the routes connected. And like as mentioned, no, parang nasasayang yung spots na to. Lalo na yung QC circle kasi yun yung isa sa mga green spaces natin. So parang yung commitment to connect those spaces talaga. Yeah, kasi going to QC Circle, kailangan mo pang buhatin yung bike mo. Well, to be fair, nag-set up sila ng ramps, di ba? Yeah, it can be very difficult. Well, it can be accessible to people like us na sanay na. And like what Justin has said, confident na sa vehicular cycling. But how about kids, those people who are new into biking? Ganyan. So it can be very difficult to them and it can be hindi talaga accessible for those people. And I've met other cyclists who are disabled and it can be very difficult for them to go there. Like it will take extra effort, kumbaga, to bike all the way from their house to these places. Ikaw, Justin, what do you want to add some thoughts about this? Yes. I'd like to add na, for example kasi, even if you're an enabled cyclist or bike commuter, kung kunyari, sabihin natin galing ka Lester Sampaloc, tapos pupunta ka ng, let's say, UP Diliman, you have to be pretty confident to take Quezon Avenue straight, Espanya, Quezon Avenue Circle, hanggang Commonwealth, papunta ng UP. Pero given na meron ka ng level of confidence to do that, paano yung mga hindi pa ganun kasanay sa daan and parang interacting with cars? Sabihin natin yun disabled. Kunyari, a deaf person, would you tell them to pass yung mga side streets para maikot nila yung maze ng Teachers Village para lang makapunta ng UP? I feel like if the Quezon City government's very serious about improving yung cycling infrastructure, dapat yung main thoroughfares of the city, as in kung saan yung traffic, dun dapat maglagay ng bike infrastructure. The more na mas need ng bike infrastructure. For example, feel ko kaya takot sila, or hindi naman takot sila, pero hesitant sila maglagay ng bike infra sa, let's say, New Manila, o kaya sa may Tomas Morato, na kunyari protected, the way na ginagawa nila sa Commonwealth. I feel like a big reason kaya ayaw nila dagdagan yun kasi madaming magre-reklamo na mas sa traffic kasi they'll start blaming the bike lane for the traffic rather than having that option. Kasi kung ako gusto ko pumunta ng UP, bakit pa ako makikipagsikot-sikot dun sa yung mga routes na alam na natin na we've grown to learn over the years. Kung bago ka,
tapos pupunta ka kunyari ng UP from my area, ang una mong isipin, dadaan ka ng Timog, dadaan ka ng Morato, you're not gonna pass Scout Ralios, you're not gonna pass Scout Limbaga, yung mga ganun. Kasi isang malaking parang challenge yun for a lot of people, just navigating the city na pasikot-sikot. Kasi one, safety concern, baka ma-hold up ako dyan, baka mawala ako dyan. Number two, baka may aso. Familiarity talaga. Baka may aso, habulin tayo ng aso dito. Mga ganun. Baka malaking harang yun for people to be more encouraged Yeah. And I remember like some of my friends, nung nagsisimula pa lang sila magbike, ang ruta lang talaga na tinitake nila kung saan dumadaan yung public transport. Yung siguro, apart from yung condition ng road, parang siguro every destination, siguro yung proper end of trip yun. Parang proper na ganun. Kasi apart from, syempre, how to get to the destination, apart from yung sinabi ko na kanina na kung pwede sana mayroong mga repair stations, you can do it on your own. Important din na when you get to your destination, syempre, hindi naman lahat ng tao gusto na pupunta sa pupuntahan niya na amoy usok, na pawis sa pawis, na sobrang mukha ka ng pinagulong sa kung saan saang shit. Pagdating mo dun sa destination sana, meron siguro mga places na you can securely lock your bike. Siguro you can fresh up. Pwede ka magpalit ng damit. Pwede kang mag-ayos muna ng sarili. Para at least, kung ano yung purpose mong pupuntahan mo, magagawa mo siya with dignity. With dignity. Na at least matino ka pa. Kasi yung isang barrier din sa mga bike tour, kaya ayaw ng mga tao. Kasi ayokong pupunta ng office ng pawis na ako. Ayokong pupunta ng office na haggard, ganun, at least. Meron akong previous na work experience na yung office building nila, merong specific na bike end-of-trip facilities. So, katabi ng bike racks nila, merong shower, may changing room, as in, kompleto siya. Oo nga sana lahat ng businesses tsaka offices ma-understand na it will be more efficient for your staff na merong end-of-trip facilities. It's one thing to worry about your route. It's another thing to worry about your vehicle pagdating mo dun sa destination mo. It's like, imagine mo pupunta ka ng mall, kunyari as a driver, pupunta ka ng mall, tapos isipin mo saka mag-park dun sa mall. Diba? It's super not convenient to think na, kunyari walang parking yung mall. Diba? It's the same thing with bicycle commuting. Parang, ako, personally, I picked the malls with at least reasonably safe na bike parking. For example, some malls by Ortigas, some malls by SM and Robinsons. They have pretty good end-of-trip facilities in terms of at least just leaving your bike there. Kasi meron din naman silang mga restroom na you can freshen up at. So ayun, I feel like end-of-trip facilities might be super important to encourage sa mga businesses within Quezon City if the city government and LGU was more serious about this. Sobrang insightful ng kwentuhan natin today about our experiences cycling around Quezon City. Pero, bibitinin muna natin ang ating mga listeners dahil magkakaroon ng part 2 ang usapan natin. Nemo, Eugene, and Justin, maraming salamat for joining me kasama ng ating mga tagapakinig. Thank you, Lester. Thank you. Thank you, Idol. Magkikwentuhan pa tayo tungkol sa topic na to, kaya kita-kits sa susunod na episode ng Tambike Session.